Okay, maraming kasabi na tama ba ang timing ng pagkakaso ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa grupo ni dating Pangulong Duterte at dating Pangulong Duterte mismo na plunder, um, grab cases, saka yung mga iba pang pwedeng ikaso. Ngayon nasabi, tatakbo na rin sa politika si dating Senador Antonio Trillanes. Sa akin, naniniwala ako sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na hindi yung para sa politika, matagal na niyang ginagawa yan, na nag-expose at nagkakaso. At hindi lang yan tungkol sa pag-imbestiga sa Senado, talagang tinotoo niya yung kaso, mga kasama, no? At bakit nga ba nagsampa ng kaso si dating Senador Antonio Trillanes sa panahon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, ibang political atmosphere noon. Kung magsasampa ng kaso si dating Senador Antonio Trillanes sa panahon ni dating Pangulong Duterte, meron pa tong amnesty at mababaliwala pa. Halimbawa, pababa na ng peso si dating Pangulong Duterte noon. Halimbawa, nagsampa dating Senador Antonio Trillanes ng kaso. Halimbawa, 1 year na natitira sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron pa siyang mga nakalagay doon ng mga secretary sa ombudsman, sa DOJ. Yan yung mga itinalaga niya dyan. So, hindi ka ba magdududa kung ikaw ang kalaban ni dating Pangulong Duterte? Magsasampa ka ba ng kaso ng ganyan? Mababaliwala lang. So, maraming nagsasabi na iba na attack dog daw ng PBBM administration si dating Senador Antonio Trillanes dahil nag-operate ito ng idea na may pagtulungan ng totoong oposisyon na kinabibilangan ni Atty. Laila de Lima, Atty. Leni Robredo, Senadora Risa Hontiveros, um, Atty. Chel Jokno, marami pang iba na may pag-cooperate sa administrasyong PBBM. Dapat pagdudaan siya tuloy. Pero ano naman ang pakialam ng iba kung tulungan mo siya ni Pangulong Bongbong Marcos o mga tauhan sa administrasyon ni PBBM? Makikinabang din naman ng administrasyong PBBM. Matatandaan nyo, inaatake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang event o rally na inorganisa ng grupo ni dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, meron daw tayong drug addict na Pangulo. Nakapwesto na si Pangulong Bongbong Marcos noon. Nakikita sa camera na patawa-tawa pa daw si Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung tinatawanan niya yung sinabi ng kanyang ama tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos o natapatan lang siya ng camera na meron siyang kausap na tao doon na may pinagtatawa na siguro, hindi natin alam. So, ang pangit ng timing ng tapat ng camera, hindi natin alam ang tungkol dyan sa likod nan. So, doon nagpakita lalo ng hindi magandang pangitain na hindi magkasundo ang pamilya Duterte sa Bongbong Marcos. Administrasyong Bongbong Marcos, yung unity daw nawawala na. Ngayon, yung mga ebidensya na manggagaling na ginagamit ni dating Senador Antonio Trillanes ay kung mapapadali. Posible kasi ang PBBM ay pwedeng tumulong sa kanya mag-provide ng ebidensya tungkol dyan. Saka sa Parmali, pwede rin maungkat dyan. Nakita niyo mas sa Kongreso, binubuksan na yung investigasyon sa extrajudicial killings. So, napabagalan ng grupo nila na sa ICC. So, dito pa lang ang daming kasong haharapin ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, balak tumakbo
ng tatlong Duterte mag-amang Duterte sa Senado. Para sa akin, sa sarili kong opinion, yun ay politically motivated lamang dahil yun ay magsisilbi pa sila ng totoo, hindi. Palagay ko, opinion ko lang, palagay ko kailangan ng proteksyon sa kasong kakaharapin nila. Kailangan kasi nasa posisyon sila. So, opinion ko lang naman yon. At marami pang kaso ang gustong isampa ni dating Senadora Antonio Trillanes. So, eto, madadalian ba siya magsampa ng kaso? At timing ba itong administrasyong PBBM? Opo, yun po masabi ko. Itong right time para magkaso si dating Senador Antonio Trillanes saka si dating Senadora Attorney Laila De Lima sa nangyaring kaso sa kanya ng injustice. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.